My God, I hate drugs. Si Sal, ito yung abogado ng mga artista. At ito, kung gusto mo ng chismis kung ano nangyari talaga. Dito ka, Sal, kung hindi ka nga. Itong si Sal, hardworking. Yumaman lang ito sa mga away ng mga artista. Yung mag-asawa, yung magkakaso-kaso. Ako po ay ordinaryo lang, kagaya ninyo. 75, 76, ganun lang. Hindi naman masyado ako nagmamadali kasi I finished my high school 7 years. Sabi ng nanay ko, Rodrigo, matapos ka kaya? Sabi ko, wala man tayong pagmadalaan dito sa buhay na to. Sige lang, bilyar. Minsan nahuli pa ako ng nanay ko, yung talagang takot, pinalo sa ganon-ganon. Kaya yung nanay ko, kung buhay ngayon, idemanda ko ng child abuse. Talaga. Tapos kayong mga Bisaya, alam ninyo yan. We have this colloquial term na hanggang pantalan ka lang. Di ba? Yung ayaw natin magtrabaho, mga kapatid yung mga lalaki, magalit yung tatay sabihin, ikaw, litsi ka, hanggang pantalan ka lang. Di ba? It's a colloquial or idiom developed along the years. Sabi ng tatay ko na, ikaw, sikang anak ka, hanggang pantalan ka lang. Sabi ko, sige lang, basta bayaran lang ako sa kanakarga ko, okay lang. Pero sa totoo lang itong lahat na nakarito mga artugadi, ito bilyonaryo na to. Huwag sabihin magnakaw pa ito. Bilyonaryo ito. College of Law pa kami. CEO na yan ng Delgado. Shipping. Puro mayayaman. Yasay he's a professor sa Western Side sa Hawaii University. Pero sa awa ng Diyos, ito trabante ko ito lahat. Gaya ng sa law school kami. Classroom kami naman doon sa College of Law, magtinginan lang sa mata. Kaya kung mag-aral ka noon ng libro, ganoon ka talaga. Kasi oras ka gumanon ka, tapos karap mo yung mga ulol na... Sige. Wala na. Pagdating ng 5:30, tuloy na lang natin. Sa awa ng Diyos, okay ako, 4 years. Ganon lang ang buhay. So, then, para inspirasyon. Not really because ayaw ko kasi yung, meron gusto ako sabihin, pero it's, I do not want to, sabihin ko na lang. Pero hatiin ko. Mas komportable ako dito sa Japan. And even China, if I mention the state, kasi hindi na may ako dyan O baka mamura ko lang yung the other side of the world. Hindi magandang tratamento nila sa mga kababayan ko. Kapag maumpisa ako dito, puro mura, matatapos na dito na. So, we have to improve on the economy because that is the only, yan lang ang paraan. That's the only way really to na balang araw na hindi mo na kailangan bumalik pa dito. At least kung magbalik-balik ka dito,
bakasyon ka na lang. Hindi na sana I can improve on the economy and in the fullness of God's time. Alam mo, ang pinaka maano sa atin is isang Japan. Japan talaga ang pinakamalaking tulong natin. Airport, yung mga roads natin, it's about 6 billion yung kanilang natin, nakaprogram. 6 billion, you times it by 48, 47. That's trillion. Grabe ang tulong nila ng I don't know, but Japan is very attached to us. And for the fact that they are really so very kind. Wala akong maano sa Japanese people except. So in return, kaya tayo ng mga Pilipino, pag napunta sila doon, gusto ko nga iyang protektado sila. Ayaw. Ngayon po, pwede ka nang lumabas. Kasi ang ayaw ko, lalo na yung iba, is nagtatrabaho kayo dito, nagpapakamatay kayo sa pagod para kumita lang. Pagdating doon, padala ninyo yung pera ninyo, either gamitin ng isang ulol at i-hold up yung mga, yung student, i-hold up. Yan ang ayaw ko. Kaya yan kasi ang hindi ko talaga matanggap. Kaya sa Davao, ikaw mag-rape ka ng 1-year-old, mag-rape ka ng 18 months old. Wala na tayong pinag-usapan dyan. Okay, yung taga Davao. Pagka ganon ang estilo mo sa buhay mo, caution flies. So, gusto ko nga ibalik, ganito yan eh. Para maintindihan ng mga putang ina. Pero walang putang, itong pare, pero hindi sila kasali sa putang ina. Alam mo, hindi naintindihan nila. Sabi nila, Duterte, may death penalty noon. Wala man nangyari. Ganon rin. Bakit mo gustong ibalik? Ulol. Hindi ka naman tarantado. Hindi ako ang presidente noon. Kasi kung ako ang presidente noon, wala tayong pinag-uusapan dito. Kasi wala daw nangyari. Mayroong death penalty. Ginagamit yung utak. Ilagay mo ngayon yan. Sabi nila, hindi na. Kasi marami na ngayon. Sa kulungan, 1,000. Hindi, mag-ihaw tayo mga 5 araw-araw. Problema yan. Totoo. You know, ganito yan. I will end because mayroon pang akong maraming... Kasi kakahiya naman, pahintayin sila. Ganito na lang. Kalimutan mo na yung Universal Declaration of Human Rights. Kalimutan mo na yung batas natin. Let's just yung pinanganak ka sa mundong ito. Tapos, trabaho ka. Pamilya mo, grade 1 pa lang, alam ko tatay ko noon, mag-loan. Ang nanay ko, to her retirement days, in the dying days, maghihiram pa yun ng 5-6. Lahat ng pulis, maestra ngayon, pati army, naghihiram 5-6. Tapos, maubos na yung pera ko, halos hindi ako kakain. Tapos, i-rape mo kasi drug addict ka, siraulo ka, patayin mo. Tanungin kita, gusto mong mabuhay? What gave you the right to rape and kill my daughter? By what law itong universe na ito, sa bundong ito, sino nagbigay sa iyo ng karapatan na patayin mo ang anak ko, i-rape mo?
dito sa kabila. Ito, makinig kayo, Amerikano. Bugokski. Ito dito. Anong kasalanan ko sa iyo? Kayong mga gangster, kayo nga sa Pilipino, kinig yung mga putang ina ninyo, kinig kayo mabuti. Kaya kayo namamatay, ganito. Anong kasalanan ng Pilipino? Anong kasalanan ng mag-asawa sa iyo na magluto ka ng siyabo at ipakain mo sa mga anak namin? But what right in this universe have to do that? Huwag na tayo mag-isip ng batas-batas. Sagutin mo lang ako. By what right? Anong kasalanan namin at bakit gawin mo yan sa amin? Masagot mo yan, buhayin kita. Putang ina mo, pag wala kang sagot, papatayin talaga kita. Nabubwisit na ako eh. Ano lang, sagot na. Huwag na yung batas. Eh, sagot mo ang batas, eh, makukulong ka o mamatay ka. Just answer me the question. Who gave you the right to destroy the life of my daughter, raping her, after ravishing her, killing her? But what right do you have na kami kayong tagalabas kung gano'n lang ang pawis at hirap, saving every tapos pagdating doon, pabili lang ng sa anak mo para pagdating mo doon, basag na pala. And you know what? Dysfunctional na nga eh. Nandito kayo, may maiwan mga anak. Mabuti na lang kung dala mo. It is by itself a dysfunction already, to be frank with you. Wala na nga ang nanay, tatay, o yung mga sailors. Tapos, lagyan mo pa nando, it becomes really a total dysfunctional family. Magnakaw ito, hindi na mag-aral. So, hindi ninyo na, you simply overlook the things in life. My American friends, we stick to the fundamental issues about human life. You want to protect, we do not want whoever wants to kill people. You cannot build a nation over the bones of the criminals, if that is what you want to hear. But then, I have to do something by the sheer magnitude of 4 million. Instead of helping me, you are criticized, you chastise me publicly. Insulting, because as a matter of fact, every time you mention about human rights violation, there's always a few words added, and that is the assistance. You can have it. It's all yours. We will survive. I'm sure I would be a villain to... Ngayon lang, maybe at this time, not all Filipinos would took too kindly about my stand. But in the years to come, in the next generation, they would know that there is such a thing in this world as the dignity of the Filipino people. Maraming salamat po. Maraming salamat, Pangulong Duterte. Tayo po ay manatiling nakaupo. Magkakaroon po tayo ng isang big grouping kasama ho ang Pangulong Duterte.